technical department, our finance department, our field workers. You bless our management of Radio Habda, San Miguelito Cruz, John Daniel. Father, I pray also, alang sa tanang masakiton nga nasa ospital sa Panibalay, mga bedridden. Father, in Jesus' name, touch this one of us. Labi na may sakit sa Lucipalos, sakit sa pangunaw-una, mata katalatag po matiridyum, sakit sa dalungan, di kadungog, sinusitis, sakit sa gam, sa dila, sa bakba, sa guiter, meningitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa kidney, reproductive defects, sakit sa panit, breast cancer, cyst, bugon, almoranas, insomnia, anemia, skin diseases. Father, in Jesus' name, I rebuke all these diseases to come to the foot of the cross. Holy Spirit, come. Fill this place with your power, wisdom, conversion, and healing. Santa Maria, San Jose, Padre Pio, San Vicente Perez, San Roque, Ixiquin, Moreno, San Blas, San Camilo, Chupilo, Camuto, San Patipito, Bull Anthony, Umansab ni San Carlos Borromeo, San Thomas de Aquinas, San Agustin, San Miguel Sagapis, San Rafael, Silte, Bratizo, all since miracles, blessed, protect us, be with us. Our guardian angels, please pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 35 ngadto og 48. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang itabo dito sa dalan, ang pagkaila nila sa Ginoo siyang pagpikas-pikas sa pahan. Samtang nagsugilon pa sila niini, nito nga ang Ginoo sa taliwala nila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og dalisang og nagunauna, nakakita sila multo. Apan, miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha man kamo, tanawa ninyo ang ako magkamot og mga tiil, ako gayud kini. Hikapa ako og makita ninyo, kay ang espiritu walay bukog og unod. Og sama nga inyo akong nakita. Gisulti niya kini og iyang ipakita kanila ang iyang magkamot og mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo wilabihan ang ilang kaybulong, apan nalipay sila sa ilang nakita. Busa gipangutana sila ni Jesus, doon na ba kamoy makaon dinhi? Ug yatagan nila siya usa ka buok nga silupang isda o gidawat. Kini ni Jesus ug ikaon diha sa ilang atubangan. Unya mingon siya kanila, kining mga butanga mo gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises o sa masulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan, umingon siya kanila, kini mao ang isulat, ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya na banhaw sa tulong kaadlaw. Kinahanglan ni Samyaw pinaagi siya ngalan ang mensahe may tungod sa pagdulsol o pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butaka. Ug ako mismo mao ang magpadalangani kaninyo sa nisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan magulat kamo dinhi sa syudad, hangtod nga mokunsad kaninyo ang gahong gikan sa kahikasan. Today we are remembering Saint Fidelis of Sigma region. Usa ka pari ug martir nitong 1577, 15th century. Ang iyang legacy niini, pag naay mangayo siya gisulod, iya kinigihatag ngadto sa usa ka kabus. Amazing. In fact, I remember a certain young man of the Jesuit community in the name of Fernando. In fact, the Jesuit community is now
working for his beatification, laing nasod, unya nagtudlo sa mga bata nga luoy, ug ato makita na ang mga bata gibumbahan og granada. Kung sa gibuhat ni Fernando, miikid siya iyang gihapan ang granada, siya nabungkag luwas ang mga bata. Ang iyang istorya ani, kung doon ay mangayo kaniya o biste, iya kini hukason dayon, iya kining gamiton dayon, mauni ang ato makita na reality. So dili ato makita kining duha nga atong gihandom karon si St. Fidelis of Sigmaringen, mausad ang iyang ginabuhi may gugmaos mga kabus. Ingani mo tata. Nagatay pagtanaos mga kabus. I'm always reminding you to help the poor. I'm always reminding you to do something for the poor without any return. Without any what they call personal reason na nung mutabang ka ngadto kanila. Kanang plain lagid nga pagtabang. You know what? Nakakita ko pelikula yung kibidahan ni Don Sulita, doon ay tiguwa nga na ikugma kaniya. Pinapreso mas Don Sulita at makita nga mingon ang lalaki doon, wa ko mag-expect nga imo kong mahalon. But allow me to love you. Bisang pagdi ko ni mo igugmaon. Happy na ko. Kamakita kang happy tungod sa akong pag-igugma kanimo. Amazing lang. Mauni ang dapat imuon sa tao. Nining kalibutan nga magmahal, magpangga, maglimot ang unsay angayan, kamakatabang sa atong isikatao. Nining kalibutan na. St. Fidelis Yampubi. Uban ni Fernando, magyatagos mga pobre, martir, Yampubi nga, unsay nanamo kamauming muhatag sa among isikatao, away kapalit. Yampo mi, kadi may maginako. In Jesus' name. Amen. By the way, atong kuyog ron si Ames, ang bagong training na technician nato. Ibiyaan sa Ginger Sandro. Okay, no, our technical head is monitoring right now. So, alang sa mga naminaw nato ron, nagtanaw, please check your radio or else inyong TV kung may problema sa atong dagway, ang atong audio. Ato ning bagong i-practice diri kay kuwang ng taog-tao. Yeah. Kubalik ko ninyo sa pagpamalandong, then text mo, 09 28414990, 0926660705 o 0930681380 5318061. Ako mong giyangyo na text mo. Pwede ka mo mga tana about legal matters or else mga kalibog ninyo, opinions ninyo, girespeto na muna ni hindi maong programa. Now, this gospel is a continuation of the gospel yesterday. Ato makita na kining maong ebanghelyo, Diyos good kini may tungod sa duha ka tao na nagpaingon sa Emmaus. Sa diha sila sa dalan, ang Ginoo kalit nga may kuyog kanila, kalit nga miduol ngadto kanila. Thank you sa mga listeners nato sa radio nga nagmonitor o kinang signal. Yeah. Please, isa nagtanaw sa TV diya, please take my face kay kagapon doon ay gamay nga diferensya. Anyway, ang importante nga tinaw ang atong pagpahayag sa kamatuoran. Now, ato makita nga si Kristo gadiskas nila sa Biblia.
while walking, going to Emmaus. You know what? This scenario in our gospel na diin si Kristo gapanudlo sa duha while walking paingon sa Emmaus nga puno sa gitawag nato og desperation, puno sa gitawag nato og mga kasakit, kayubos, absent, problema. Mao ni ato makita nining duha. Jesus walked with them. Jesus accompanied with them. You know what? Mauni ang atong gipaningkamutan. Nganong ni atay programa matag adlaw. For what reason? For what ground? Aron nga sa atong pagpanaw ni ining kinabuhia, sa atong pagpanaw paingon sa atong final destination, doon natay giya, doon natay kasangga, doon natay kuyog, doon natay kaagapay, in other word, sa atong pagpanaw. You know what? If we can see God in person, because according in our gospel, ang Espiritu may bukog ug unod, then John 4:24, God is a spirit, di modo wa sa bukog ug unod. Mao nga God is not accompanying with us physically, but everyone is using instruments, using ordained or lay people to speak about Him, about His gospel, about His words. Mao ni nga ito makita. Mao na ako gatuo nga sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw, we are very much privileged here in our society. Kaangpong sa Ginoo, matag-adlaw atong ikauban diha sa impapawid, diha sa television, sa radio, newspapers, and even sa internet, in our 4 outlets, in our evangelization ministry. Why I'm talking about this? Because this is the scenario of our gospel for today's episode. Nasamtang naglakaw ang duha ka tawo paingon sa Emmaus, ang Ginoo kuyog kanila. Pero ang duha, wa kabantay na si Kristo nilang kuyog. Umausap ni ang atong makita na daghang mga tao na wa kabantay, that allowing this program to exist, I'm referring to this ministry, is a concrete manifestation of God's desire to be with His people on earth. Ngano? Kay di naman siya makistorya, makikuyog diha sa tao physically, kundi in spirit. At the same time, God will use people to do His what He could will. Daga mga tao, wala kabantay ni ining kinabuhian, ni ining kalibutana. Nang Ginoo di ay naaras palibot in different what He conforms, in different what He could ways and means. What tagabantay, like the 2 persons in the gospel, was tagabantay si Kristo na ilang kuyo. Yeah. Sa makadagang gayon, dili malalis, nga daga nato, wa kabantay, nga diin ang Ginoo uban nato. Sa unsang paagi, so this program, I am convicted that this program is allowed by God. Why? Tungod kay gusto sa makig-uban nato. How? Pinaagi sa mga pulong nga atong giambitan matag adlaw, pinaagi sa iyang ebanghelyo. Because Romans 1:15-16, si Kristo mismo mao ang ebanghelyo. On the other side, ato makita nga ang Ginoo nakig-uban sa tao, not only ni ining maong programa, kundi diha usab sa gitawag nato og santos nga Eucharistia, santos nga misa. Mao ni ang atong makita nga kamatuoran apan daghang mga tao sa atong palibot nga wa gyud kabantay.
nga ang Ginoo di ay nakikuban sa tao diha sa santos nga Eucharistia, sa santos nga misa. Wa ka alinggat, wa ka batyag. Mao yang atong makita nga realidad sa daghang mga tao. Pero you know what? Mao ni ang rason ngano ang Ginoo sa wa pa siya ilansang in Luke chapter 22, 19-20. Gatukod siya liining santos nga Eucharistia. What's the ground? What's the reason behind in the heart of Jesus Christ? Tungod kay dili sa gusto nga malayo diha sa tao. Di sa gusto nga ang tao may mulag kaniya, nor siya may layo diha sa tao. Mao ni rason anong iyang gitukod ang santos nga Eucharistia. Because Jesus is within. Yan ang gitawag natong santos nga Eucharistia. Si Kristo na by the power of transubstantiation sa niyang pagkonsagrar ng panugbino sa pari na himo ng tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo kanang pan ug bino. Pero daghang mga tao akabantay nga si Kristo di ay na. Daghang mga tao akalinggat nga si Kristo na adi na ang gitawag nato og misa. Oh, anghel ginistong tungton karon. So ato makita ang kamatuoran. Oh. Nadagang mga tao ang kabantay, na kini programa, ang Ginoo maoy nagbuot ani kay gusto siya magkuyog nato through His words, through this evangelization ministry. Then, diya santos gamisa, wa kabantay ang dagan na si Kristo di ay, iyan ang gitukod aron ikauban nato siya. Kabantay ni uban, wala. Daghang kayo kalinggat na, wa kabantay. Matthew 18:19-20, duwa tulo magtigom ang Diyos na asto nga. You know what? There are people who are what they call blind to this reality. Was nakabantay nga ang Ginoo day na anya nang gitawag nato mga prayer gatherings, prayer meetings, niya nang atong gitawag og mga kalihukan na pangginoo na ang Ginoo niya. Mao ni ang atong makita nga kamatuoran na reality. Daghan kaayong paagi nga ang Ginoo nakikuban diha sa tao. There are many ways, means, forms that God is with us here in our society. But it is sad to know na daghan kaayong mga tao sa atong palibot nga wa gid makalinggat ug makamantay. Ikaw, sa imong kinabuhi, nakalinggat ba ka nga ang Ginoo naa? Kuyog nato. Yan ang programa, yes, misa. Yan ang mga prayer gatherings, prayer meetings. We're talking about these things because there is a great possibility, there is a great probability kasama tanin duwa si Kristo kauban na gani pero wa gid sila kabantay, wa gid sila kaalinggat. Mao ang makita nato nga kamatuoran. Now, not only in these aspects ng Ginoo atong makita, bisan kinsang tao nga naas kalibutan, atong makita ang Ginoo diha kanina. Mao ni prinsipyo ni Mother Teresa of Calcutta, the poor is the image of Jesus on earth. Ang mga pobre, mao ang dagway, ang imahen ni Kristo sa kalibutan. Na sa ato pa kinining tao nga atong ikatubang dagway Ginoo Genesis 1:26, because image sa Ginoo ang tao, mao na if you can see this person bisag kinsa ni different walks of life, different what they call status of life, color of life, kadagway na sa Ginoo si Kristo na. Pero what is irony? Daganato grabe ang pagpangga, pagmahal, pag-amuma sa mga tao nga nindot og porma, kwartaan, dato, talawuro, nalangdon, dignified, dakog ranggo, pero baduk mo, wala. Mao ni nga ito makita nga kamatuoran sa diha sa level sa atong pananaw diha sa mga tao. Ano? Kay wakta kabantay, wakta kaalinggan na ang Ginoo di ay naa mismo sa tao nga atong gikatuban. Most of all, kining kaaway nato ni ining kalibutan
They're still the image of God. Kung ato rang malon, panggaon ang mga tao nga buutan diri nato, then ang mga nagpasakit kung wala, then mauna giingon sa ubang mga tiyulugo nga wa ta kaalinggat o kabantay ng Ginoo, di ra di ay sa mga tao nga nagmahal kanato, kun dili bisan sa mga tao nga nagsamad sa atong kasing-kasing. Even to our enemies, they're still the image of God. Why I'm talking about these things? Because there are many ways ng Ginoo gapadayag, gaparamdam, ang Ginoo gapabati sa presensya diha sa katawan. But unfortunately, daga nato wa kabantay kang Ginoo na adin programa. He wants to be with you every day, nas misa. He wants you to be with Him every day. Mauli ang ato makita nga reality. Das mga tao sa palibot ang Ginoo. Pero as what I have said, we're like these two persons in our gospel. Wa kabantay. Wa sila kaalinggat. Wa sila ka amgo nga si Kristo di ay itong ilang puyong. Oh. Ikaw kabantay bagas Ginoo diya sa imong palibot, diya sa imong presensya, diya sa imong pamilya. Kaya nagarabay gayon ang Ginoo di nato makita, di nato malinggatan. Bisan pa sa atong pagkahimantayon, bisan pa sa atong dali kay makakita sa mga gibuhat sa ubang tao sa palibot. Maayo o dautan. Kaya doon na may duha makita ang mata sa tao. Maayo o dautan. Ay uban, dali kayo makabantay sa apan sa uban. Munang dali kayo manglibak, dali kaayo manaot, dali kaayo manamas-tamas, dali mo hukom, Matthew 7:1-3. Although yung Biblia, ayaw paghukom. Mo na yung sa Biblia. Not only na ining mga makita na itong apan, dali makita sa mata sa tao. Bisan ang mga maayong buhat sa uban, makita usab sa mga mata sa uban. Oh. Pero ang problema, pag naagali mga maayong butang nga makita sa uban, diha sa usa ka tao, komentaryuhan dayon na, birahan dayon na, dauton dayon na. Kasabay mo anak, that is true. Sa ato pa, bisan pa di ay nadalit na makakita sa apan sa uban o sa mga maayong buhat sa uban, tungod kay ang atong mga mata pirmining nakasiplak, nakakita ni ini. But despite of this truth, there are also people na abtik na makakita sa maayong buhat sa uban o sa mga di maayong buhat sa uban. Kusog kayo mo kritik pa, kusog kaayo mo saway. Pero wak kita sa Ginoo, siyang palibot. For these people, di ka na maminaw siyang pulong, di ganahan mo simba, di ganahan mang Ginoo, di ganahan mo dawat og mga sakramento. O di mga tao nga di kabantay sa Ginoo pero kabantay sa sayop sa iyong sikatao, sa mga maayong gibuhat sa iyong sikatao, sa achievements sa sikatao, dali kayo makainom, dali kayo magkabantay. Pero sa Ginoo, di kayo kabantay. Hanap-hanap yung pananaw. Mana mingon sa Mark 17:18 ay mata buta ay kalunggan bungol. Mao na makita nato sa ng tao. Although they have their what we call naked eyes, dual eyes, but they could not see God around them. Pero mamantay, acting, mangtitik, makakita sa mga buhat sa uban, kusog kaayo mo rin. Kusog mo baba, whatever. Pero Ginoo, di kayo, di kita. Yung mga makita itong spiritual blind, ng mga classes, mga tao sa paligid. When talking about this, ang yung mga tao, nakabantay din sila, si Kristo lang po yung wala. Taas-taas na itong oras silang i-invest in walking because according sa Luke 24:13-35 in our gospel yesterday, 11 kilometers from Jerusalem to Emmaus. Taas ng lakaw. What kabantay? Ang duwa ka tao. Sa atong Ginoo. Dagang tao, what kabantay sa atong Ginoo. Kayo mo magmisa sa inyong sityo baryo, labay-labayan lang ng Ginoo. Murag mga nahap, kung mga buta ba. Can you speak ninyo? In fact, that is true.
Di ka kita. Di ka inom. Matugpas, karaang termino sa akong lula, di magsaban-saban. Huwag pakialam. Ngano? Di lagi kainom sa Ginoo. Mahal, basta Ginoo. Di ka alinggat. Oh. Pero pamantay, abdi. Mangilabot, ay abdi. Oh. Pero, Ginoo, Ginoo, di kita. Maras dua ka tao si Mangilyo, Ginoo, magkabantay. You know what? This is my experience. Kung kining duwa may bati o desperation, kaguol, kabalaka, kasakit, frustrations, absent sa ilang kinabuhi, o ang Ginoo kalit, diha, miduol kanila, nakikuyog kanila, kawa sila kabantay. As what I've said, ang Ginoo is spirit, spirito. He is no longer with us physically. That's why ako nakamatikod. Ambot lang nakabantay ba ng mga tao who are supporting this ministry, who are working with me in this ministry, who are accompanying with me in all our different activities in proclaiming the gospel of God. Pero mga tao, siguyog ko ba? Sig-assist. In fact, they're spending money. Aron nga, sayon ang akong gimbuhaton, na himong biblikal ang tanay-tabok sa kuha. Luke 8:3, mga babae, bitabang sa apostoles, o di Kristo, pinaagis ng kabtangan, for what reason? Aron masayon, umagaan ang ilang trabaho sa pagwali. Ay mga tao, ila pang sakilan, ila pang tubil, ila pang pagkaon, they are joining me, they are accompanying with me in proclaiming the gospel of God. Wa ko kabantay ba? Nakapamalandong ko. I don't know, nakabantay po yung mga tawada that they are Jesus in my life. They are the living Jesus working in this what we call ministry. Kaya di man ako ministry man ni Kristo. Tawagan di ko niya tamas mahimo. Mao na ang mga tao iyang gipanggamit siya na. Mituktok sa kasing-kasing ni ining mga tao aron gamiton ni mga tawhana to assist this ministry. Kaya iya man ni. Nakuha ninyo? Sa ito pa, nakapamalandong ko ba ani din Ginoo, mag-disguise, kusay magtakuban, kusay di magpaila. Mabita na sa Hebreo 13 verse 2, pamimalas yung balay, dawatan ninyo, tingali ba yung anghel na nagtakuban. Like Genesis 18, Genesis chapter 19, ang mga anghel nagtakuban daw tao. Sa Tobit chapter 12, at makita, si Rafael nagtakuban daw tao. Kung nahimo na sa anghel, how much more sa Ginoo? Maunang, kanat yung mga tao nga atong ikatubang, posible ang Ginoo katakuban. Mauna, kung naimanas inyo, magpalimos, mangayo, magpakiluoy, kung sa'y dagway, anak, care them, show goodness to them. Because there is a great probability nga kanang mga tawanan, si Kristo katakuban, anak. Anyway, ang tao mangyod, kadagway ang Ginoo. Mamanay reality. Bisan sa mga tao nga ato nang ikaila, mo anas ato ka, bisita nato, bantay, kay tingali ang Ginoo, gagamit na anang dagwaya, wa nakabantay. Samot nagkontra, wa nagabantay, naganatong kontra di ay, gigamit na sa Ginoo, to test your heart, because, Paltiyon 17 verse 3, ang nagkasing-kasing sulayan na sa Ginoo. Because life is a full of test, according sa Santiago 1:12. Mula na makalabang din yung mga pagsulay ng kinibutan, din yung kinabuhian. Maunang be careful sa mga tao na inyong ikatubang niya sa inyong panimalay sa mga tao na nasa inyong palibot. Kontra, pobre, bisag kinsang nagwaya na. Tingali ba si Kristo na nagdisahan? Bisan si Kristo na, basta si Kristo na katakuban niya, gawak kakabantay. And this is what I discovered. This is what I noticed. At kining mga tao di ay, na nagtabang sa ministeryo, nagtabang para sa mga kabataang kapuspalad, those who are very generous to us. In fact, there are also people who are working with me to establish our retreat house, and that is open for everyone. Kung kinsay mo gamit,
ma-religious man, mag-gobyerno man, because we have our plan na magpa-eskwela tag mga scholars, ng mga batang intellectual, so maabot ka panahon, if we have sufficient funds to sustain their what we call scholarships, that's our long dream. Damgo na muna. And I pray, and I'm sure it will come true. And ay mga tao, di pang gamit na inas, di pang tuktok kila kasing-kasing. Aron muhimo og mga lakang para makatabang sa isip sa tao. Pamalandong ko, nagkaalinggan ko, nagkapantay ko. Kakilid yung mga tawhana, ipanggamit is Ginoo. Yan, Jesus to this ministry. Our benefactors, our donors, our supporters, our what they call benefactors, financiers, they're Jesus. In our ministry, they are what they call disguising Jesus Christ in our what they call ministry. How about you, my dear viewers? Kinsa man mga tao sa inyong palibot nga Jesus ninyo, katabang ninyo, nakatabang ninyo aron ma-uplift ang inyong emosyon na down, mga tao nga nagtabang ninyo aron madasig mo puyos kalimutan. Kanang mga tao ba nga dako kaayo og contribution sa imo karong kinabuhi ba along your journey? For these people, believe me, they are the living Jesus in your lives. What lang takabantay, ana? As what I have said, we're like these two persons in the gospel. Muras lang na blind na si Kristo man ito ilang puyo, si Kristo man ito ilang ika-istorya. There are many instances of our lives na ilan na ang atong mentality, what takabantay na si Jesus dahil na arapong tapat. Kunya magsige ka dito, nga nung wak man kunin mo tabangin, nga nung wak man kanako pakita, nga nung wak man kunin mo tuloy, nga nung wak man kunin mo ubalik. Yung Ginoo, ilong dahil kan yung mga tao nga nasa imong palibot, yung mga tao di ay nga yung tabang nimo, nag-care nimo, nagmahal nimo. Ako man na, nag-disguise lang. Because in principle, Stiluia, no person is able to do good unless ang Ginoo is activating in his heart. Na ang Ginoo siyang kasing-kasing, mao ni Principios Stiluia. Way tao magimog maayo, gawas ko ng Ginoo na siyang kasing-kasing. Anyway, na-exception ang mga tao, kahimo kong maayo, bisag way Ginoo, according to them. Pero, that is not an absolute. Kaya bisag wa sa ilang Ginoo in their conscience, Romans 2:14-16, na amay Ginoo sa ilang konsensya. They are believing that God is really existing, although they don't know the exact name. Not like us praying our God in heaven. Na mga tao ay ang kuwampos langit. Pero in their hearts, Ingos Pablo, na ay Ginoo. Pero what is the principle in theology? Way tao nga makahimo unsay maayo gawas ko ng Ginoo na siyang kasing-kasing. Meaning kini mga tao din kahimo maayos ng kinabuhi. They are the living Jesus. Ngano? God is touching their hearts. God is activating their hearts to do good. Pero nganong ato may question nga, ha ka Ginoo? Nganong ko nimo ubani Ginoo? Nganong gibiyaan ko nimo Ginoo? Nganong gipasagdan ko nimo Ginoo? Why we have these questions? Why we are always complaining to God? Why He is not existing in our lives? Because we are like the two persons in the gospel. Blind ta, may pagkabutata, wata kay nung, nang Ginoo dahil naaras tong palibot, naaras tong kiniran, naaras sa atong atubangan, naaras tong likuran. Nag-disguise lang sa makadagdag igayon. Now, try to check the people around you. Kinsa ng mga Jesus sa inyong kinabuhi? Kinsa ng mga Jesus? Na ba? Ako, dagdag kayo mga Jesus sa akong kinabuhi. Forest people, they are in charge of the food ministry. Yung mga iso tagkaon, yung katao mo tabang, o magpakaon ta. O apilong pa nila ang preacher o pakaon. Isgot ang clothing ministry, yung mga tao who are spending a lot of money for our, what they call, clothing. Aron nga presentable po ng atong programa ba? Aron ganahan pumunta ang kauling tao. Lokal ang story.
Then, speaking of transportation ministry, napoy mga tao na. Who are working with that. Ang uban nyo, nagkilog na. Ang uban, naglukod na. Kaya di ko na nato. Tawag ko natin lakaw. Kada kong problema. Speaking of financing ministry, Oh. Yeah, additional blessings nangabot sa atong ministry. As what I have said, na namay na ginahinay karagabyado sa atong tukuron nga retreat house, function hall, so maabot ka adlaw, dugay pa na. Naghuwat patag, klaro o sakto nga timing to finance our coming retreat house. Kaya diri man gud sa atong silingang mga kalungsuran, wala man gud tayo retreat house, anang function hall ba? Nga anak mag-seminar, na overlooking, nga murag Tagaytay, murag Baguio ang atmosphere or else ang view. And that is offered to us sa usas mga pamilya sa Duero. For what reason? Not for our own sake. Kaya I told this family, na walay maka-benefits in our ministry with regards to the outcomes of our retreat house. Ang atong plano, ongoing man ang atong tabang sa mga batang kapuspalan, atong ipadayon ang pagpaeskwela sa mga batang kapuspalan in the exact time, in God's perfect time. Mao ni ang atong plano. So, ako na-imagine that they are Jesus to me. Nagi mga tao nga tumakita na gigamit Ginoo sa palibot ba? Mao nang kumangutana mo, is Jesus is with you, brother and sister? Absolutely. No doubts, no confusions. Kaya nakabantay ko, pero sa una wag ko kabantay. Ang akong pagtuong Ginoo na ras misa. Ang akong pagtuong Ginoo na ras prayer meetings. Ang akong pagtuong Ginoo ni aramin programa. Ang akong pagtuong Ginoo na ras sa sakramento. Ang akong pagtuong Ginoo na ras sa adoration chapel. Ang akong pagtuong Ginoo na ras sa mga kaliukan sa simbahan. That is wrong, theology actually. Sayop na katiluhiya. Because God is manifesting, is showing His existence here on earth in different forms, in different means, in different ways. As what I have said, si Jesus, sa makadagang higayon, nag-disguise sa atong tastagsa kapinabuhi sa atong palibot. Bisan galing, kontra ni mo, pwedeng Ginoo ka disguise na siya na. Sugdod ka. Bante mo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Para siya sa palibot. Therefore, I agree with this theology. God is not far from individual, but God is very near to each one of us. Kuyon ko ng teorya. Approve ko anak. Nga Ginoo dili layo. Kung dili ang Ginoo doon. Ngano? Kaya ang Ginoo di ay naa sa tao nga itong ikatubang, naapag mag-amputa, naapag maapil tang misa, naapag mamina mo ng programa, maapil mo mga kaliukang pang Ginoo, mag-pre-meetings mo, households mo, mag-activity mo pang Ginoo, naarning Ginoo diya. Parang God is not far. God is very near. Pero as what I told you a while ago, mura ka niining duha ka tao sa Ebanghelyo, nga kabantay. Kabantay ba sila? Pinakakristo lang na kawagin sa kabantay. Ingana ang atong kinabuhi, we are journeying here on earth. Pero wak ka kabantay, ang Ginoo na rin itong kilid. Yaday ang Lord. Ano ibo akong gibiyaan, Ginoo? Kaluwa pag kung mo tabangin. Mauni ang atong makita sa daghang mga tao, they are complaining, they are blaming God, they are questioning God. If where are you now, God? Yung Ginoo, walang kakabantay na mo sa mong kilid ba? Walang yung kakainom, kaya disguise mo ng Ginoo sa makadagang higayon. Diba? You know what? The story of Emmaus, ako sang nakita nga mauna ang gitawag nato og two parts sa Santos nga Eucharistia.
First, the liturgy of the Word, and second, the liturgy of the Eucharist. Maunay duha ka bahid sa misa. From panguros until gospel, mauna ang gitawag og liturgy of the Word. After gospel to the end, liturgy of the Eucharist. Nganong naaman diri Ebanghelyo sa Luke 24? Tungod kay kagahapon sa Ebanghelyo, si Kristo gahisgot og Biblia, gahisgot sa kasulatan, gahisgot sa mga pagtulunan sa mga patriarka. Today, the continuation of our Holy Gospel is more sa highlight sa pagpikas-pikas ni Kristo sa pan, and that is referred to what we call Eucharist, liturgy of the Eucharist, gapon liturgy of the Word. That's why, in Luke 24 nga Gospel, ang mga katao paingon si Maos, mao ang gikuhaan og pattern sa atong panudlo na ang misa is what they call divided into two parts. Liturgy of the Word, the first part, and the second part is liturgy of the Eucharist. This is the official teaching of our church. Oh, gapon guys, kuts ng Biblia. Ya karon si Ebanghelyo, si Kristo gapikas-pikas sa pan. Atubangan ning duha ka tawo sa atong Ebanghelyo. Mao ni ang atong makita. Liturgy of the Word, liturgy of the Eucharist. Listen carefully, because there is a dictology behind of this. Pangutana, gusto bang Ginoo mabuwag, malayo sa tao? The answer is no. Di siya gusto na malayo diha sa tao. Di ba? Di siya gusto? Agree mo? Di siya gusto. Gusto magibuyog na ito, permit. Tanawa ninyo. Unsa may gitanong ni Kristo sa kalibutan, aron di siya malayo sa tao. Aron permit siya iskutan, aron permit siya ikauban, aron permit siya buhi. Di ba, John 1:1, si Kristo pulong sa Diyos? Word. Romans 1:15-16 is the gospel. Unya sa Santos Eucharistia, di ba siya ng pan bino? Tanawa ninyo. Kini di ang pong Ginoo o kining iyang lawas o dugo sa pan o bino sa atong simbahan. Mauni ang nag-comprise sa tibuok na Hesus sa buhi pa siya. Mauni siya. Si Kristo ang pulong, ang lawas, ang pagkaon. Nakuha ninyo, siya na. Kanang word siya. Lawas siya. Pero, di naman ito siya makita as physically alive, as a person na buhi. Mao nang iyang gitisok ang mga pagtulunan. Mao nang iyang gimugla ang misa. Kay bisan di siya makita as a person on earth. Apan diha sa iyang mga pulong, diha sa pan ug bino sa Santos Eucharistia, buhi siya na nakikuban sa iyang katawan. Because that's his promise in Matthew 28:19-20. I will be with you until the end of this earth. Sa atong pa, kini di ang pagisgot sa iyang mga pagtulunan. Ang pagsaulog ug misa, mauni ang pag-dress, gitawag nato o paghandog, mauni ang padayag sa atong pagtuo sa buhi na Ginoo na naargapon siya. How in what way diha siyang mga pulong ug diha siyang lawas mismo. That is why ang Ginoo is not far. Ngano ang iyang pulong ni Aman uban kanato kini iyang kasulatan, ang iyang pagtulunan. That's why God is not apart from us. Tungod kay naay misa na atong gikauban gisaulog matag adlaw.
as what we pattern from the disciples of Christ, Acts 2:44-46, kada adlaw ang mga disipulo ni Kristo pas templo, gatapo, kapikas-pikas sa pan. Sa ato pa, ato makita nga ang tao di ay maoy layo gikas Ginoo. Dili di ay ang Ginoo maoy nalayo sa tao. Proofs, yang pulong, misa, yang lawas. Si Kristo na. That is comprising of Jesus Christ Himself when He was here on earth. Siya ang pulong, siya ang pan. John 6:54. Oh. Sa ato pa ang Ginoo doon. Ang problema, dili ang Diyos. Kita na tao, maoy dakong problema. Tungod ka ang Ginoo ray nagtinguha na pirmi siyang duol sa atong kinabuhi, pero daghan nato walay interest na magpaduol yes Ginoo. Sige lang tagpalayo. Sige lang tag-ipiyas. Sige lang ta kung pangitag alibay. Aron lang di ka maduos Ginoo, and that is bad, that is wrong. Kay Ginoo grabe ang iyang desire to be with us. But the question is, kumusta ang atong desire, my dear viewers and listeners? Do we have the same desire with God? He's willing to be with us. He's desiring to be with us. Are we willing and do we have the desire to be with Him? To be with God in our day-to-day life? Kaya ang problema nato, ang Ginoo gustong makikuyog nato. Pero ang problema kita, kaya daga nato dili interesado makikuyog, makigsuot, makiglambigit sa Ginoo. Mao ni nga ito makita nga reality. Because wa man tayo desire, mao nang hanap ang Ginoo sa atong pananaw. Di takaklaro sa iyang pananaw. Di takaklaro sa iyang figura diya sa atong katilingban. We're like the two persons in the gospel. Nawak sila kaalinggat na si Kristo na di itong ilang ikatubang. My dear friends, atong makita na kining duha ka tawo sa dihang nakabantay na si Kristo di ay mao ang ilang puyo. Kung sa ilang gibati, natarantal sila. Nahadlok sila. Kay abi nagmulto. Yung si Kristo ayaw kamugkat. You know what? Kaning gibati sa duha ka tawo, nahadlok sila kay abi nagmulto. That is a concrete evidence of what we call little faith. Matod pa sa hubad sa mga skala sa Central Biblical Commentary. Little faith. Ang pagkahadlok ni duha kay abi si Kristo multo, this is a repetition of the scenario in Matthew 14 na mga pusos na hadlok kay si Kristo abi multo galakaw des ibabaw sa tubig. Mao pa ning gibatis duha. Hadlok kay abi multo si Kristo. Little faith, no trust, mauni ang nag-anchor di ining duha ka tawo nga nang nahadlok sila og multo. Kita, dilit malalis nga daga nato talawan og multo. Talawan ni ining mga evil spirits sa atong palibot. Talawan sa pwersas kangitli. Talawan makig-away sa yawa. Santiago 4:7 ingo Santiago, sukli ang yawa ug mudagan siya. Pero there are people on earth who are what they call coward, tawanan, to face Satan, to face evil spirits, to face different what they call spiritual creatures on earth, as what Ephesians 6:12, they are our enemies. Talawan ka. Mahadlok tag aswang, mahadlok tag multo, mahadlok tag niwindi, mahadlok tag agta, mahadlok tag yawa, mahadlok tag kalag. Pwede mula kaw gabi, suguon ni mo sugot, kina ako ni kalag, lamog maglakaw, way tulong, mulaag. Ha? May mga bata na ingana o kinaiya. Na mga taong talawan. Mahadlok og multo.
Ang multo, kung ato nang imaginon, spirito na, nga, galutaw ba? Ha? Kanang patay nga nabanhaw ba? So pa ato makita nga kini di mga disipulo ni Kristo, napos tayo gitawag natong mga superstitious belief before, mga patutuo, nga si Kristo ang kalag nga gapakita. Oh. Kay gikan siyang kamatayo dito sa bukid sa Kalbaryo, si Kristo nagmulto. Mao to nahadlok ning duha ka tawo. Kining ilang pagbati, kining ilang duha ka kinaiyan ning duha ka tawo, di ni ilayo nato, daga nato hadlok ko. Nay namatay, naglimapatambag nako, lubat-lubatan daw sila og mga talang silingan, that is psychological. Makakita daw sa now, pangutan-aw sa saya, that is psychological. Mao na gibati ning duha, nahadlok sila sa multo. Nahadlok sila sa evil spirit. Kumbaga, kay mao ilang pagtuo, basta kay si Kristo nito ilang ikatubang yun. At tinuod. Kani nagpaila, nakuwang sila og pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Kay naaman ang kahadlok. Mao ra bili ang inungdan nganong mahadlo ka sa persas kangit-ngit, sa evil spirits, sa mga spiritual creatures sa atong kalibutan. Tungod kay kuwang ka o pagsalig o pagtuo sa Dios. Namato sa Salmo 91, tigpanalipod, Psalm 23, atong magbalantay. We are afraid. We are what they call coward to face evil spirits. Noon sa Giyo Santiago, sukli ang yawa, umunagan siya. Ayaw mo kahadlok og yawa, ayaw mo kahadlok. Evil spirits, diwindi, jatot, engkanto, ayaw mo kahadlok nila. Pildi na sila. Because God is with us. Siyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang tanan. O kita anak na niya mo ninyo sa 1 John 5:18, pag anak kas Ginoo, way yawa makadaot, makapasipala ka nito. Mo na ayaw kahadlok sa mga engkanto, ayaw kahadlok sa mga diwindi, ayaw kahadlok sa mga multo, ayaw kahadlok sa mga aswang, ayaw kahadlok sa yawa. Pero na po'y mingon uban, Brad, may paisilingan ako iyawa or aswang kung parang makasilingan kung kawatan. Kaya kaya ko nung aswang, mo respetog silingan. Pero kawatan, hindi daw ni mo respetog silingan. Mangunay ng silingan. Oh. Pero, my dear people of God, ayaw mo kahadlok sa mga datang espiritu. Ayaw mo kahadlok siya ba? Tanawa ning duwa, nahadlok kay abilag multo. Uy, multo! Tarantar sila kay abilag multo. Yung si Kristo, yung kahadlok. Ang kalinaw, manaan ninyong duha. Don't be afraid. Mao ni ang itong ikalong sumuto kasi kasing kamahadlok ng yawa, evil spirits, jatot, mga engkanto ayaw. Kung sa may atong kadlukan, kinsa. Diyos, Matthew 10:28. Ayaw kadlukin makabatay sa lawas, kadlukin Ginoo na makapatay lawas ug kalag. Meaning, di ta malisang sa Ginoo, di ta tarantar o magitsot ang Ginoo, muduol tas Ginoo ang point niya. Pag maghimot ang dautan, maghimot ang sala, maghimot ang pasakit sa kasing-kasing sa Ginoo, mo ang itong kadlukan, meaning ang atong kadlukan ang paghimog sala. Mo na gimin nga kadluki ang Ginoo, meaning do not do anything which is contrary to His divine will. Mo man sin according to the definition of St. Augustine. Sin means contrary to the divine will. Mo ni atong kadlukan ang paghimog sala. Ato bangas Ginoo, mo ni atong kadlukan di ka maghimo ani, matarantar ta kita tag sala dagan. Ayaw supol dagan. Kaya yung pildiyon ka, likay, iskapo pag na opportunity sa sala. Oh. Pag tintalon kang sala, tunulan ka ng shabu, ayaw, balibat yun, atras yun. Ikaw dili, no. Kaya kadungog ko suwaling Brother Itzel, nga dili ko dapat mudawat og shabu, tunulan kang takay, likay. Tunulan kang bisyo, likay.
Haluon ka og babae o lalaki aron lang magibog sa likay. Dalihon ka sa pagpanulis, pagpangawat, likay. Dalihon ka pagpanglibag, pagpanaot, likay. Dapat kining mga butanga mo'y atong kadlukan. There's no wrong kung mahadlo ka, pero kang dapat saktong ikadlukan. Kita ka siya bumatalantar ka, dagan ko. Ano, naman ka, kita ko siya po. Amigo na ko, nagkumutok siya po. Nagkaang sila, dagan ko, kay mahadlo ko, kita siya po. Di ba? Kita kag tanduay diya sa pananginom diya makadaot, likay. O na ikadlukan. Kita kag anyang babae, mahadlo. Hadlo ka. Ha? Kitakas, gitawag na itong pangamhir sa sala. Mo na dapat kadlukan mo. Himuan ang mga multo sa imong kinabuhi ng dugas, kanang hubog-hubog, kanang pakigilawas, pagpanawat, pagbanglistong. Himuan ang mga multo sa inyong kinabuhi. Mo na dapat kadlukan sa tao. Ang sala. Mo na himuang multo sa inyong kinabuhi. Kanang pagpanglimbong, sobrang patanto, droga, shabu, marijuana, pagpangilad, pagpangdagdaw, kanang buhat na di maayo ba, himuan ang mga multo sa inyong kinabuhi. Ang hadlo ka na, daramdar ka kita ka na, mudagan ka, o makakita ka na, hikratil ka, daga makakita ka na, kay maunay mga multo sa imong kinabuhi. Naunsa mo po ning uban, ang Ginoo may di mong multo, murampo ka din doon ka tao. Kitag misa mo, daga mo, tago mo ka, misa mo bariyo doon. Makuha ko kita sinina, wala magmusin ba? O, kitaan ko spari, makuha ko, tago, dagan. Muigas pagdahan. Kaya ang Ginoo sa mga gayon, gihimong multo po dato. Di ginasilikod. Di ba ang multo kadlukan? Kita na may multo? Look at me. Ha? Kung mamulto ko po, akong dagway mo rin dagwaya. Multo. Naong smultog, naong sa gimulto. O tag-iyas multo. Maurang dagwaya. Tanawa, ang Ginoo kapas multo ninyo, usahay. Anuan, mudagan magkaglimisa. Mudagan kag naay, pangumpisa ng bayan, muikyas, maglaang. Ato, suri-suri tagilaran, ikumpisa to sa amo. Mahadlo kong kumpisa, makita niyo ko silingan na mo. Abi pa naman, makasasa. Oo. Storya ay ninyo. Dahil nga na, ang Ginoo na may multo silang kinabuhi. Ano? Mahadlok pa silang Ginoo. May mga tao, mahadlok ko Ginoo. Tarawa, ako multo ko nila. Mahadlok sa makadungog sa akong wali. Naman na sa inyo, Sister Ames. Alis na kang pinatubunti. Na may tagayin nyo dito, mahadlok sa kong tingog. Dahil kayo mo tingis na ko, brother. Ang silingan nila makikaway na. Kasi siya ganahan makadungog sa imong tingog. Yung tingalig, multo ko siyang pananaw. Mahadlok siya makakita sa akong naong. O mahadlok siya makadungog sa akong tingog. Kaya abi niya, multo ko. Hoy, buhit pa ko. Hindi mo ko multo. Na yung mga tao, tanaw na ako multo. Multo. Na yung mga tao, mahadlok na ko. Ang Ginoo kadlukan sa dagang mga tao. Misa, mahadlok sila. Mga Panginoon, mahadlok sila. Mga kalihukan simbahan, mahadlok sila. Mauni ang atong makita na kamaturan. Ngano, kaang Ginoo, ilang himong multo sa ilang kinabuhi. Di kahadlukan, sayo. Sayo na. Himo ang multo, ang drugas, mga drug addicts, whatever they are. Mga shabu, drug lords, users, himo ang multo ng shabu, marijuana, hubog-hubog, sugal, pakigilawas, pagpanglimbong, pagsobrang negosyo, sobrang patanto, pagpangilag, pagpanglupig, himuan ang multo, mahadlok manaba. Di ba magkakita kag multo mo atras kag daghan? Ang hubog mismo magkakita kag multo ako, dito their testimony. O, pamugkakita kag multo. Kabalo mo, pag makakita ang tao dag multo, bisag hubog, maulian, magkaratin ug dagan. Huwag namatay sa multo, namatay ka ng bangga sa pusti o di ba sa siminto. Pirting patayan. Kay di multo daw siya. Kita daw siya, babae, laki, nagadag kadina. Iyan ang pananaw kay hubog man. Oh.
sa mo gasiga. Aligato. Di ba, Paribert? English Paribert. Ayaw butangi diya ang atong retitaos sa Jerusalem. Kanang nipa, kini aligato, mulupad ng kadyo sa baba, masulo. Kita ng aligato, yung sandil mo, dagan! Di ba? Mo na yung reaksyon sa tao nga kitag multo mo atras, mudagan, ibato. Ang sakit at ang pait. Ang Ginoo mamighi mong multos daghan. When you respect lang reliyon, larawan multo, kaya makinalaro mo, dagat ta. Ang larawan, di mong multo nila, kimadlok sa multo, di ba ang multo, kadlukan? Nganong inyo magkadlukan Ginoo? Muna ingon si Kristo Ebanghelyo. Hoy, mundo ba? Ay, makadlok na ko, di ko multo. Ako si Kristo, nabanhaw ko. Ano yung gingon? Ay, makadlok na ako. Pero dagang inanap kinaiya, ang Ginoo multos ng pananaw. Musibat pag may misa, may kumpisalan, na ay sakramento, musibat. Alerzi, kita sa Brazil, sinakong likay, kay multo ko nila. Napit ako'y kasugat. Layo pa ko, kabantay ko, istitinanawan. Pag doon na muli, hindi na mo tanaw. Sandok niya buong bangga, baka hindi mo tanaw. Kumulto mo sila yung pananaw na ako. Nga, buntag sa'yo, kagwapo-gwapo na kuskurma, kagikam mo sa balay. Padong simba. Pero naging mga tao, dali lang. Ato makita, multo ko sa pananaw. Multo mo ko sa pananaw, yes. Multo mo ko sa iyong pananaw. Kamoy ng Irene, Agapila, Kumari Mildred, Kumari Inching, at ni Vinci, at ni Sonia, ni Limon, ni Luz, sa pa mga katiguangan, ni Pia, Valentina Lucero, mga Madira, ni Tulirdes, Mananglina, mga katiguangan sa palibot, Bakag Tiguang, ni Nuna, Kumaring Narsi, Sir Ilji, ni Papi, ni Adi, Kagampang Rodriga, ni Maria, the rest of the people in our society, tayo ko sa day school. Multo ba ko sa inyong pananaw? Yung sabihin pa dali. Pero na yung mga tao, multo ko sa pananaw, kaya musipat pa na yung distansya. Magtagbo ka, ulit kayong tawad. Bago man yung matuhana, multo man ko silang pananaw. Ikaw, wala ka kasuway na mo kang multos pananaw sa uban, ulit kayang tao, ano ba? Ikaw kumarin mo lang ulit kayang tao, ano ba? Kay multo. Paripino, Judith, kumaring Judith, Sister Mercy. Kasuway ba mo na himong mga multos uban, kaya ulit kayang tao, tumunin mo ba? Kaya kung di ka ikaw multos uban, na itaw, multo para di mo makakita ka, matarantar. Daganta kay daan ng tawhana, daganta kay di ala. Mudoon na. Labinag ka ng mga maningilay, terminationist, di ba? Kini mga maningilay. Nililing ba yun? Kasuway ka na. No, pag makakita, tas now, sa maningilay, multo ang atong pananaw, daganta. Para mamakag na, hinag anak, hinagwa ko. Pag-abot pas, naningil, imos mamawa ko siya diha. Sakpa noon. Kasuway na ba kang nahimo kang multo, kanalikayan ka naman ba? Kasuway ko. May mga tao naglikay na ko. Kung ano man yung multo na yung dagwaya, libi. Manamit ko ko, hindi ko li. Aba ng busina, tanaw ko sa multo, masirap kumulikay ng kawalan niya. Mura mag nakikitang abat, or nakakita og monster, pagtanaw rin ako. Sakita pa yan ko ba? Muntalan ko mo, ikaw man, kasuway na kang ganun, mga multo sa palibot ni mo, hindi ka gala mo doon. Ay, kasuway sa kumata. Anyway, di na maayo. Kung maglikay ka, pero ako ron ay kamo tao, di na kung maglikay, ato bagon ko na, sa pinagbultuhan na tao ng buhay kong espiritu, ato bagon ko na. Tumahadlok magkuha na. Mamani akong prinsipyo. Sayo kung ang imo isikataw, himuon mo multo likaya nimo. Ang Ginoo likaya nimo. Ang Pangginoo likaya nimo. Kining programa likaya nimo. Ayaw ni himo ang multo sayo na. Himo ang multo ng dugas, sugal, humog-humog, pisyo. Himo ang multo ng pagpanglimpong, pagigilawas, pagimugsara. Kana mo'y himo ang multo. Meaning makakita ka ani, karatil kag dagan. That's good. Very good na. Mahadlok ka ng dagwaya, kita kag multo, dugas, siya buman pa. Mahadlok mo na. Himuan ang mga multo ninyo.
Unsa mo ning uban, makitag drugas, ngisi manon. Ulian mas kakapoy, kitag hubog-hubog ng bisyo, abtik man. Kita niyang chicks niya, ulian. Ang kaluya, mabas. Mo, nagibati mo yung Sando. Oh, ingana ra ba may mga laki usahay? Pero di tanan. Ang makakita galing mga maanyag. O kapuyon, maulian. Pero ang advice na ko ninyo, mga igsoon na kong kalakian, kita kalibong tentasyon, dagan, multo na. Dagan yung mga multos palibot. Dagan ang tinood yung multo. Dagan kadlukan, di ba? Ang ginawa yung kadluki ko ninyo, kada na magimog sala, dili ang sulot. Oh. Sano pa, pininduan, nakakita, multo, inos na multo. Kung Kristo, ilong mo na hindi ko multo. Tinuod ko ako si Kristo. Ayong kadlo. My dear friends, kinsay mga multo sa inyong kinabuhi. Kanang inyong ikadlukan ba? Ginoo ba yung multo ninyo? Ako ba yung multo? Oh, inyong ang silingan multo, mahadlok mo talawa. Mahadlok mo kita, mahadlok mo dulo. Sa iyo mga tao sa libot, nga makita itong may pagkamulto. Pero kung Ginoo gali inyong gimumulto, sakramento, kansigin mo. Sayok na. Pero gali ang siyabo, drogas, bububog, inyong imumulto na, good. Dapat lang, madlok mo na. Di ba ang multo kadlukan? Ayaw ang Ginoo magmulto, ayaw ko imumulto, kaya kakabang ko ninyo. Di ba? Pero kagapon ay lumdungan, tuksimluilir, kay dahil na ginang latog tabang. Oh. Yeah. Ano po yung mga tao, mutabang na to from somewhere. Ilang ipaagit imluilir. Kay tabang lagi, sa itong programa. Salamat, Brad Roy Villanueva, Camiguin Province. Andali sa pero companions niya. Pag-abot ako sa imluilir Ragda, na kami ng branches, sa mga branches niya, dito na kong kurata, kaya ang babae dito, mura nakakitag multo. Pagkakita na nila nako, brother, ikaw is brother in sila. Oh, wala po rin sa personal. I'm just joking. Pero, ang puwin na ko ba, nalipay na po kapon, kaya mga staff sa Emluiler, perting lipayan, nakakita ni Brother Itzel, okay na po yung mga tao nga na makakita, so sapit na gino, mugat mo, sapit na gino, mo kiss, unsa pa, mo hug, there's no problem with that. Na yung mga tao nga na, malipay makita nimo. Pero di ko'y kalimod na yung mga tao makakita na ko, mura kung multo ng balito mo. Shock ng mata makakita, mahadlok. Dapat, dili ka mulikay sa atong isikatao. Dapat, di na tulikayan ang Ginoo. Kay Ingos Kristo sa Bangilyo, di ko multo. Kinsa ba itong kadlukan? Ang kadlukan na to, kanang sala. Di ba? Kadlukan ito ng sala. Walang kamuli ang mga palaobo, bisyoso, animagic, alilaki, mga lingkungan, mga taas kayo mukatanto, kanang mga negosyanting, di makaangayon, overpricing, kanang mga drug lords, drug users, mauna mo ang multo ninyo ng mga buhat na dautan, likay mo ana, refrain in coming to this what they call multo. Ako manigitan out this English term, kung unsa ning gitawag nato og multo. Kining gitawag nato og multo. Mayon si Kristo dili, touch me and see. Because a ghost does not have flesh and bones, as you can see, I have ghost. Multo. Mas Kristo, tanawa ko, di ko multo. Pero kining utokas duha, daganis palibot, ang Ginoo multo man nila. Naman, madlok pa Ginoo. Madlusin ba kay mo? Madlok pa apig pang Ginoo. Madlok mang Diyos. Madlok maminaw sa programa. Manang kamong tanan. Anaminaw karong takna. Wherever you are, whatever you do, hibi o grandip. Ingnon ka mo, nga bulahan mo, kay dik mo,
nagtanaw nilang programa nga sama og multo. Kaya di mamamahadlok. Di ba? Mawala sa Ebanghelyo ka. Hadlok sa Kristo ang bilang multo. My dear friends, finally, ato makita usab niining Ebanghelyo karong adlaw nga diin si Kristo gitagaan nilang pagkaon. Misito. Tumong di kumunto, tayo pagkaon be, naisda to. Di ba? Naisda. O giyatagan nila siya po sa kabuok na sinubang isda o gidawat kina Jesus gikaon diha sa ilang atubangan. What's the scenario? You know what? Because of the joy of the two persons that they saw Jesus by their naked eyes. Sa gibuhat nila, gitagaan nila si Kristo o isda. Why? Kaya si Kristo, may pagkaon ba mo diha? Tagai ko ang duwa ni hatag ngadto kang Kristo. What we can notice to these two persons, jamoy laing isda, gawas sa naas lang kamot. Ilang gi-offer kang Kristo tanan. Ang isda, nga maura jamo diha ilang kamot, maura diha sa ilang disposition, they did all to Jesus Christ. Mao ni ang ato makita niining Ebanghelyo. Ha? What's the implication? That is a concrete evidence na ang ilang tibok kinabuhi andam nila ihatag kang Kristo. Totally. Absolutely. Dili 1/4, dili 1/2, dili 3/4, kundi 100%. How about us? Are we willing to give up everything to God? Are we willing to give our lives to God? That's my question. 100%. Kaya na yung mga tao na alagad, 1/4 na, 3/4 na, 75 na, di 100%. Sa ato pa, if God will ask something from us, give all, give everything. Like isda, niyatag. This is a repetition in Mark 12:41-44. Biuda, jawilain, duha ka na ko iyang ihatag sa Diyos. Mao sa iyang kwarta, iyang ihatag tanan. Therefore, kining mensahe nga si Kristo na ngayong pagkaon tanan gihatag sa duha. Wala sila makigati pa. Wala sila tunga na Ginoo. Amuning tunga, ulo, imuning iko mo. Wala. Sa kabukis na atang tanan. Kaong Kristo. My dear friends, ato makita nga pagmangayot ng Ginoo kung pabor nato, ihatag nato ang tanan. Give what is best for God. Matthew 11, ang tulo ka hari, apil ba ng inang Irene, Milsol, Baltasar, Gaspar, pangalan ra, way apil tos tinood, pangalan ra, niatag og mira, insinso, bulawan. Sa kultura nila, the best, ang ilang gihatag para ni Kristo. Kining duha, ilang gihatag, isda, nga naslang disposition, naslang kamot, way pagpanuko, way pagpanagana, hatag, totally. Pag mga yung Ginoo, hataging pinaka-the best. Mao na yung logic na to. That's why, yung nagpalit sa kong suot. Brother, palitan di kang mahalon. Okay, para para sa Ginoo, anong the best na atong ipresentar para sa Ginoo? Wow. Di ba? Pero sa may gibuhat kasagaran, mo ata kasi salin-salin. Upir kasipat salin-salin. Muhukir tapang Ginoo salit-salit. Mudulit kasi pa salit-salit. Mutabang kas para sa mga batang kapo salit-salit. Naiko sa kapamilya gapos mga uklida ng jukjo. From aliawan or naatang, di katag o kinapa o bugas o sa kasako. Yung sa brother, you know, pilimirong abot sa among basak. Among nang ihatag sa Ginoo. Kuha, mauba. O brother, amo nang di sukad pa sa una. Katingan-an may mag-abot ang among hubay. O tingali, imo tinuod din ang saan sa Ginoo. Pero mo ba?
gihatag salin-salin, tapang salin-salin. Ang Ginoo tagaan nagsalin-salin. Why? Tungod kami Diyos. Why appeal sa imong budget? Yung problema, ikaw ko, brother. Ikaw. Anong iguwa? Tinaga na to, ang Ginoo di appeal sa budget. Salin-salin na yatag sa Ginoo. Amot lang, kung kita manimbahay, ato mag-appeal ang Ginoo budget kada adlaw. Kani 20 pesos para rin simbahan. Para sa opiring ako ni. Di ka Domingo, kani 100 akong yatag. Amot lang, nabalas yung mentality. I practice it. For how many years? Sa diyang naanatay, ginagmay nga finances sa atong kamot. Every day, di ko pwede mo simbag, wa pwede offer. Ginagmay lang, gagmay lang tayo. Finances sa atong kamot. Kinalukoy naman po na. Mga mamigusyo na lang ko, arong daghan ko kwarta. Kaya kung daghan ko kwarta, the more na akong ma-expand ang ministeryos, Ginoo. Memo, murag na akong kwarta, Brasinsel. Saan dira? Tinuod man sa nga na ko'y kwarta. Kaya na pinigusyo. Pero may murag na akong kwarta. Nawa ko'y kwarta sa kita nito. Pero may murag na kwarta. Nya na ako'y negosyo. Okay na. Tinuod man. Kaya na mo pinigusyo. Ang akong point pa, apil pang Ginoo ba sa iyong budget. Ang duwa hatag isda ni mo. Tungat na Lord. Tungat na ni YouTube. Wala. Lord. Oh. Dumunit. Kanana. Kaong Kristo. Kung sa may mong yatag at tibuok para sa Ginoo. Mamaya akong i-practice akong kinabuhi, I give up everything for His glory and honor. Akong gihatag akong oras, giinam na kong friend amura kagapon, brother. Ako galibong dito ko nimo. Kaya pwede mo ka magmaestro, pwede ka magnegosyo, kaya hindi ka maapil aning Panginoong gugot, paslupot yung kinabuhi. Yan siya, umahuman ka, eskwela glo, pwede ka mag-abogado, niya din ka magwali. Pero iyar kong tubag, maway akong gibasihan, kay siya niyang utana, siya ingon, siya kami tubag. Yung friend amura, ang kura diri sa ay anyway, brother, ako gatuo magyug ko because he visited me in my office yesterday. Gatuo magyug ko that there is God inspiration within you, divine inspiration. Ngano ko nung ganahan ko masamo ka kung kinabuhi. Ako nito po nakaamgo ko gapon ba murag gabrihan ako aning patakan. Ngano ni apil mo pa ng Panginoon kinabuhi, ubot pa mas ubot. Ubot akong kinabuhi. Klaro gusto niya. Ginahinay na ipanday sa Ginoo aron di na magkagubot. Karon hinahinay nang wa magubot. Pero niagi kog kagubot ang akong kinabuhi. Apektado akong anak, apektado akong pamilya, apektado mga tao anas kong palibot. Pero ang sao man mao man gidiktar sa kong kasing-kasing tungod kay akong gihatag ang tanan para siya. Kaya matod pa nila, ang usa ka broken pieces, broken glass, di na mahimong buo gawas kung kilig na bungkag. Dili ka mahimong buo gawas kung tagtaron ka. Ma-disorder ang iyong kinabuhi mo na St. John of the Cross. Before your life will become order, you must experience first this order of your life that is biblical. Sa diyang imong ihatag ang tanas Ginoo. Ang istorya, mas dako ko mong oras sa akong ministry kumpara sa akong pamilya. Yung laki oras kong asawa, laki oras kong anak. Pero mag-isgot ang oras, mas dakong oras kong ihatag sa Ginoo. Kay mauni ang akong gipanatas Ginoo. I will serve Him. Kung uban di kasabot sa kuha. Imos Father Suarez, Brother Edsel, when we meet, be careful. Ang tao na ba nga gifted o talented, anyway, I'm not accepting it totally. Anyway, ang pumiingon, gifted daw ko about this field. Highly persecuted, highly misunderstood. Oh, ito tinuod ko. Ang iyang giingon. Na yung mga tao, kasabot sa kong ibuhat, ang uban ang kasabot. Pero kay bawa ko, there is God in heaven, the more, kung mao'y pinaka, dalit na makasabot sa kung siya akong gihimo para kaniya ko sa katawan. Ano akong disputan ni? Pininduha. Ilang iatag ang tibok isdas ng disposition. Sa ilang makamot for Jesus Christ. My question is, what have you given to God? What have you shared to God? What have you done for His honor and glory? Kanang apil sa inyong kasing-kasing. Dili kay salin-salin. Kanang tibuok yung ihatag sa Ginoo. Dili kay 1/4, 3/4, 65. That's not enough. Give 100% for the glory of God, for the honor of God.
mahinungdan siyang kalipay. Mahinungdan sa iyang pagmaya diha sa imong pagkatao. Salamat sa mga benefactors. Kay bawa kong uban rin, kadara nila, labang tanan. Yan, very generous to us. Please, thanks to mo. Aron nga natin i-discuss. Special thanks to Francisco Alberta Chuchuklida. Nagatag yung sa kasakong bugas. Kunya, tinapa para sa atong outreach this coming June. Madapas to Celine Huego. Madapas Kabunya. Thank you. Bugilaya, Telos Matira, Upaina. Berti Amplayo, Anawana, Makinanong Anda, Ularit Family. Primitibo Angela Cagas. Kato nagsaad ng mga hatag o bugas. Di na o ni Brother Insel sa atong grupo. Ipangatag na ito na. Mga nang tumanan yung saad. Thank you, Judith Magatsulon of Anda and Nanay Eugenia Gumuga. Pagpalaing. Natabalik yung mais diri, kape, daghan. Natabalik yung t-shirts, kung managprintas man gabirin. Pwede po mo magpaprinta, magpa-pintalog balay. Contact mo, Jopos Art and Sign. As contractor sa inyong mga pintalonon, ha? Sama lang pare-perling agaw pila, ilang balay daw ipakontra kong painting sa Jopos Art and Sign. Yung mong pintal pag wall painting, kamautanan. Then, nabaligyan sa Rio Handri. Salamat sa tag-iya di ini, gibilis ng opisina. Then, natin baligyan na rin Biblia daghan. Please, palit na mo. Then, tingko ni mo sa bisularan, Ubali Steven, o nalaling Galadino, Virni Pinamididas, please pray for Jesus, kay Cristita Sirui, aping ampo ni Cristita Sirui. Then, Michelle Asibis Picones, aping ampo for her complete recovery and healing. Then, please pray for Bom Ulayat, Naitsi Ulaso, at Amusa Patusino, atong Chimpo, Jose Nakay, Tidyung Bibi Brasor, Ma'am Joy Buscano, Monica Berasor, please pray for these families, mga katiguangas, Idulman, Inang Irene, Valentine Mil of Jamil, please pray for them, o ni Mills Brill and Milani Bakiran, Inagpala, Ramir Balibitangkor, please pray for Regulo and Midi Bitunyo, tabing kupos eh. Tuloy Luis Madira o Paina, tabing kupol ni Tingin was part. Anda ni Boracay, Dalas Dagkaw Grill. At tunamos anda Boracay, Lindot kayo. Tapad na ang Global 1, Global 2, Big Resorts. Ginumala Bitarakia, ni Taikidil, ni Kristatan. Thank you so much sa mong pamilya. Otherwise, di propag di Iwotro Pangdan, Dos Tulay. Tapad ni Sahagda, Kutosya. Pangitas Rodi Galgo. Ang pinanggang kapika, Sister Mardi. Galgo. Kung gusto mo magpaayog sa kinan, tuwa na mo kipanghatod ang masakiran sa ministeryo. Wala naghihatag ni Brother Ritzel. Kaya mga iba, ihatag ba ni Brother Ritzel ng yuta kaning sakiran? Wala. Wala naghihatag. Ipagamit na gupuna para magamit na ito. Diba yung Sandro? Ano na? Yung problema o gamditin yung Sandro, yung ipagamit ako, hindi mo mukha ano. Para naman na sa taas ko ba? Then, Asibis Balipinis Gym sa second floor. Kung gusto mag-exercise pero mahimsog mo, ato mo second floor. Ili mo rin yung kalipay compound, may buntag niya. Uban silang contractor niya from Dawis. Mga engineers niya, mga workers niya. Yung going project ang pamilya sa mga Ranyua sa kalipay compound. Silingang ni nating ni Sunday, please pray for them. Nay laling balaba, nay kaling, may buntag niya. Dikil Saran, kumali ng bibit ng Roma, pinanggang asawang paridutin. May duty na siyang tindahan. Buhay na buhay, inang bibit ng Roma. Then doon minsan, Bino, please pray for Amalia Talina, bansang tibok anak, banay pamilya. Doon minsan, Bino, may buntag. Dito makin silpuno, dikas madala. Torio and Mili Uklarit. Pagpalain kayo ng Diyos. Then, may kontak sa nursing, kumari nursing, sila ng Indian of the Products, kinapirang sa Raspar. Hindi ko lang nagalabo na Pia Ranki, please pray for na Pia. Bibi Alex Tari ba ni Michael, Bisping Joyce, Joel Tigbas, Tulong Pisaulan, o ba ni Hans Saulan, Ilikura Iko, Iko Tinahan, Pini, Luwil Ranay, may buntag, Brad, Ruil, Nuil Ugpini, Rosa Cedilio, Turalma Sisters, Nicolas Ilobido o Pasdio, nitong Selon, Renaldo G. Galintes, Libret Saunya, may buntag ninyo.
Abel Pilaranido na Minaranyedo, Mukoy Gampang by Family, o Maria Spray Forberto, Palisabino, and Night Adelaida Galyendes, Manil Kumita of Log, May Buntag, Ilibera Family Garcia, Ibabi, Primar Tigalgo, Jose Galindez, Mr. Misni si Pagdilawan, Mas Munakon, Dulur Kimbay Balabing Kupo, Please pray for Report and Angeline, RCB Sigalido, Dulpa, Agustin Godines, Peter Pulabusio, Lica Busio, Capelito, Mrs. Noah Casturo, in the Process School, George Nagagampang, Isla Simong, Mimis Torino, Rosling Cookies, Mr. Mrs. Manubantilan, Mrs. Nona Berja Alaba, Mrs. Salomalo, mga bispili sila, Animus Ubinsudaran, Alisito Puning, Lido, Almaasa, Pidineria Asibis, o Madwa Norte, Pinisida Pinangkor Pangdan, sa Mikunyado, Angela Amero, Nomeampo Exclamado, Capilito Sario Bitunyo, in courtesy of Nepapig Exclamado, please pray for Pabing Bitunyo, Nenida Escubilia, Nay Juanita Oktubre, may buntag nyo diya, mga Okida, Diling Bayon of Isdaan Section, Manuel Vincent Tersalido, please pray for Tercia Narsing, Pinanggang Pamilyang Dong Vincent, Session of Parts Paribert, Lucy Larnilia, how are you? Kumusta? Sirala Balaba o Malbog, Isong Sita Balaba, na ay ice cream, umorder mo, o sa katadyang ice cream, barato na tayo. Hermes Imer Partidos Mayana, Douglas Palipahina, please pray for Lando Douglas. Mr. Mrs. Nagalulo, please pray for Cardo Galtiang D. Bergan Store, Gada Pangan, Lino Melicordilia, please pray for this couple. Mercy Cadilinia. Berlio Captain Pilingamura, may buntag. Rico Mila Sibis, Manobe Election Section. Monto na kay Ukay, Suking ng BBC na Norma Casinas. Silang tabang sa itong ministeryo. Bimin Papi Castillo, Imi Cafe, HQ New Parks, ni Maming nyo rin. Pagpalain ni Maming nyo rin. O, Nugkanan, Amix Kainan, Nugbo Pinalines, Pascal Tugol, Junior Graciano Dagangon, Inara Intipliu sa Animus of Calabasita, First Posos Kinok Manangina, Tay Miguel, Tay Ilayo, Mrs. Luis Toreno Pindulman, Wario, Mr. Mes Arin Rabon, Nabigampo niyo Marula Lulhaw, Nabing Popol ni Luz Pagapo, kumusta? Timpani for the Golding, Buena Minamat Restaurant, Francisco Alberta Oclida, Mr. Clemente Poping Lacri, Diyos ano yung mga makinakalik sa kamplayo ni Mustabuan, Bigay Mr. Ampo, ang Pusya Puwiling Basta Putaw, Silingan ako, Dias Pangdan, Ginger Chicken, Animus Subaan, Date Felix, Bonifacio Riwa, Joseph Catendranin, Beron Taxit, Animus Mga Ilaya, Mami Gising Garcia, Kagod Amay Dila Daguplo, Yes, Itira Bakiran, Oscar Midruksin, ang Kilasar Pilingralis, Sisus Pilingralis, Den Pililungay, Dara Galve, Eric Laura Amiro, Limus Vidaw ng Atang, Isabel Sarang Sinda Ulayan, Mrs. Ros Pagaran, Ubanyuri, Ruby Mibutang ni Rose, Rosida Oclida, Damida Kuplo, Joel Amera Oxid, Piling Masabunan, Mr. Josibunan, Nil Gabriel Nicolas Dusa, Jerome is na tumaking kalipay ng Oxid, may buntag, kagay muog, isang layo ni magtabang sila nato, Rico Renieses, Ronjic Drygods, then Angel Alam, Miss Annabel Calamba, Judith Gasang, na 5-5 diyang kapi, kapihan, Propino Mercy sa ulan, galing, ilabot ba ito? Galing, bugas, karne, uban pa, kod-kod, globe, pwede ba buli kod-koron? Adiday. Propino Mercy sa ulan, isdaan section ulan section. Sipin Madruna, Seriaco Zaglaryon, Mr. Jason Pinuba, may mutag, Mr. P. Eric Juana, Boy Baron August, Jojo Clida, Lori Filias, Bresto P. Colokyo, Manuel Iliracang, Manuel para Maria Pascual Bisinga, may buntag. Los Minda Malbuting of Gindulman, Bin, Gensiana Migraso, Sip Engineer Pinajatas, Dr. Pirasil, Chico Renieses, Yelbi Bitumbaw, Moisa Makinan, Mus Kamantian, Amparo Family of Ginapot, Lili Angeles Postaris, si Pina Amugi, si Masolar, Sistido, ni Muscudyong, Mrs. Wilson Bernados, Primo de Taipa, Puro Sita Ranises, Eusebio Sinpagican, PG Brothers Agribic Supply, Mrs. Victor Uclarit, Mrs. Exuperio Simini, Bernal Family, ni Mus Mambuol, Respina Pelisilda, Ginibib Subiuno, Indesilagan, Kamigin Province, Nairini Galivier, pinanggang inaan ni Captain Victorio, Rostico, Perigna Galabiton, Captain Maro Enriqueta Uclarit, ay tindahan sa ni Atbang Ine Rodriga, ang mga negosyantes Garcia, Pisa Sar o Pahina Hagna. As the song, Hallelujah to the Lamb is hard to repeat it to of you. Gikan Gistugang in the Sandro.
Biblical inquiry will follow. Salamat. Human is a sensible being full of doubt, confusion, conflict, and different ideology and philosophy. Human is tireless in seeking the truth and the answer of his quest. To share us the whole truth, have a biblical inquiry. Biblical inquiry with Brother Edson and Flock. Welcome sa atong biblical inquiry. Pagpalain ang tarang teachers, mga yatag sa opinion. Dahil majubuntag na igot ko sa imong wali, karong taga from Duero. Salamat ka na igot ka. Pagpalain ka ng Diyos. Good morning, magpatambag unta ko, usa kong buang ay puhaton, Brad. Para makalikay sa datan nga binuhatan, isa kong gitrabahoan, Brad, dagan jud kaayo mga pinuang, pero ako, Brad, nagbago na jud ko. Ako magkauban, Brad, ako sultihan, dili man magpato, Brad, doon sa man. Akong buhatong, Brad, aron makalikay, nagplano ko, Brad, yung undang na lang, kung para makalikay, isali ko na lang sa Ginoo. Ang kinabuhi niya, si Baala, aron ko makalikay, okay. Kung mada nga magpabilin ka sa trabaho, hindi magpakasa, pabilin niya. Pero, kung tanaw nimo nga maapil yung ka o di ka muhawa kung tahon ka, hawa. At least imong gibaylo ang saktong desisyon.
kaysa naa kay trabaho nagpakasaka, or else mahawak ka, mahawak kay trabaho, mangita kag lain, at least okay sa na. That's a good choice. That's a good exchange. Mao na siya. Sakto na yung ibaylo. Pinapalas uban nga ang pamilya, gibaylo siya po. Gibaylo na yung budget. Gibaylo na yung lucky. Wrong exchange. A humble heart knows how to deal with her feelings. If hurt, she forgives. If hopeless, she prays. If in love, she stays calm. If she smiles, if corrected, she accepts. If doubted, she believes. If rejected, she seeks God's love. Tama. Hindi ka nila as civis. Bansang pamilya, may balik ang tabang palain. Ato makita ang kamatuuran na dapat kamaot ang magpasaylo, kalma, ya, dawat ang tudluan. Dagan kayo nag-advise na ko. Ako man naging pananggamutan to obey all the advices. So di lang makasa, di lang ma-perfect dayon. Kaya makurubot, na mo ko'y kawali mong pamilsa. Kaya gitambagan kung paundamon kung wali, sakto ng tambagan na. Asa mo kitang sakto ng tambaga. Asa pa ta mag-abot sa filosofiya. Di gina sakto. Pero, well, some of you people said it to me before. Undang niya. Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out. Acts 3:19. A sinner needs but to approach the channel of the grace of pardon in the sacrament of penance. Our Lord Jesus Christ, after resurrection, appeared to the apostles and give them the power to forgive sins. John 20:23. Tama. Dapat mo doon ta Sacramento si Consolation, the exact term. Sacramento si Consolation, diya sa pagsalan. Ikisa 5-6, sugi yung sa Paris, Ginoo. Gagawin pwede matambag ko sa kong sakit sa lugar, babagman kayo akong anak, nga magmahal ko pag-usab hangtod karon gabungod jud mitungod kay nagmahal man pag-usab inahan man ko nga walay bana. Nagpa-text lang daw siya. Wa kay kabilinggan, may problema. Sundan mo kasing-kasing kung ka na makahatag imong kalipay. Pero galing na impediments, kasado ka, imong pilit mong laki, na may pamilya, tabla pa'y wala na lang. Araw di ka makasana. Pakasal mo, umabot na. Natakna sa imong kinabuhi. Pero naigugma ka, wak kay problema, buta na kasi mong anak, total, di ba mo magkipos imong anak. There's no problem with that. Kung sakto man ang imong desisyon, ihangan na langit, pag-ampo, before doing any step towards your plan. Ampo, receive the Holy Spirit, whose sins you shall forgive, they are forgiven. And whose sins you shall retain, they are retained. John 20:23, gikan sa Kasalos o Camiguin Province. Tama. Pagpalain. Good morning, Pad. Salamat sa mga pulong sa Diyos. Kaning word, Pad, pareha. Kanya po, misinterpretin niyo. Talawag. Si Brother Rinsen, gitawag ng Pad. Father. Father, bitaw ko sa akong anak si Tia, mag-birthday ugma. Pero di man pwede, imitaron mo na ko tanan. Ubre mo ko. Walang ngayon, nagpapasaylo ninyo, hindi kita na may imbitahan. Birthday kong anak, nagmeron ba? Yeah. Ang importante din kay malipay makong anak. Yeah. Magtapok ang ministry members na to, workers, alam sa atong mga project at plano sa pagpangatag sa mga batang kapuspalan. Mao man na. Yeah. Hantod karon 2 years na tas outreach, pamay ni Dugol diri og niadto 40 aron hinabta na atong pagpangatag ug bugas sa mga tao. Paman, duwa itaw ko. Kaya ako gusto ko sampulan na ito ng mga taong nagtaros palibot. Mao man akong gusto. Sayang mi suswila kong law niya din ito sampulan. Mao man akong gituan ba? Good morning. Palay na lang, parang tigil masipyan. Salamat sa mga pulong sa Diyos. Nindot ang imong wali karong adlaw, tinudjud nga naay mga tao nga nakatabang nato, pero dagan pong tao nga nakahatag nato kadaot imbis tabangan ta og samot naman jud og duot. I know in
season sa atong kinabuhi. Dahil sa pagbasa, from BC Gallido, normal na, Mr. BC. Ang tinuod niya igala masukod sa panahon nga nagkalisod-lisod ka. Mao ni bantingin niyo, igala lang ninyo, ayahay mo, yung dugo tayo maban, sa siman pa daw siya, dagat sa kamigo. Karon, nagkasakit-sakit siya, ang butang na may muduol, di ba, paridulong badi. Inis na may mong tinuod niya igala, paridulong badi. Karon nga na, nagkasakalisod. Oh, spray for dong badi, iti badi, dos sa kusuy, sa yung lasa, patingwal pinigpagag, si Matadina, pasita tiko galulo. Balik na ng sir, yung pingampon na lang umiha. Tugulis pamilyas mga umiha, nagpanaw na sa tingiliyo. Please pray for the Casina Dolores. Happy na lang golden anniversary. Huwag ko sa iyo. Oh, mga katiguangan, Richie My God, at Ribia Cannabis. Bisa pag din ako suod ng pamilya, pag naibaw kong tiguang na siya, i-greet ko na. Ubalik ko si Bernadas, kumusta? Please pray for Gian Navidad, at Insel, Ros Lakaran, mga kubilyo o kandiyain, natis na ito, mga Romao, mga kunyado, mga kasing-kasing, mga katiguangan, nawa ko kayo na, mahal ko kayong lahat. Ang tinod nga igala, masukod sa panahon na krislisod ka, pari kabiyaan, tinuod na ni mong igala. Si Kristo ang tinod igala, kaya di kabiyaan sa panahon magkrislisod ka. Tao, sigurista na, maayo lang na ka, pero buwa na, biyaan ka, bantay mo, may mga tao, niling kalibutan. Kaya nga na, okay na iya. Di ba, Sister Teresa Sagusay? Thank you so much. Leaders, Lorisians, thank you, Lorisians people. Thank you, parents, for sending your children to our recollection. Kaya po nagpaampo na rin, magbagpo na po ng akong mga kuyog sa ministry. Magbagpo ng tanan, appeal ka lang text, okay? At yung Montagrad, Peligro, nga mapaliw ni Father Pres Suarez ang atong gihimo nga Prayer Mountain, puhon, naganapod ang mubatikos nimo. Nga may tanan mo paliw ni mo, Brad. Bumulayan. Namin ito nagsugod, pero ihuwat na nako, sampulan ako. Kasi magbuot o butangan na niyang function halls taas sa moto o payag niya papuy ang Brother Edsel. Dahil sa private lang, di man kumagama niyang chapel katedral, di man kumagama niyang simbahan. Hindi ba tag-iya? Hanggang mo niya, function hall. O na seminar sa LGO, seminar Panginoon, seminar Kabuamang Bayan. Kaya ang income na, amo nang hatag sa mga pobre, ano makapeskwila ng college. Kumahuma na, pero long plan man na. Ayaw ko man tayo budget. Niya kung business pa rin siya, at rito mag-ampo, magkapahapa, okay na. Di man simbahan to puro niya buong. Di man kapilya, function hall man, conference hall man. Ako mo talagang konsulta sa akong mga igalang mga lawyers, kung anyone can do something, pag private property, ingon sila wala, isang kinsa pa na. Na may right of privacy and right of preservation, kagi proteksyonan sa itong balaod. Di ba? Mamalang tinuod. Let's pray for Inday Silagan of Camiguin Province, yung bana na sakit. Shalom Brad, salamat sa Diyos sa pagpasabot about sa Sagrada Eucharistia. Sa una, ang laing mga reliyon, wala mo dating pagpikas-pikas sa apan karon, daganang nanundog sa gibuhat ng simbahan. Kay tataman sa gospel karon ipabuhat kini ang pangalan ni Kristo. That kayo ang imong pa-explain karong God bisan gitawag karong pagsakyaw, but not all of us has the ability to preach like you do. Number one, else can play your role because we don't have the unique shape that God has given you. Mao nga panel kay we are always behind you. Thank you so much for everything. Please pray for the change. Nati Ulasog Gidulman. Thank you. Malagyas Amparo and family. Brother Believer, thank you so much sa imong pagtabang o pag-text. Walang tayo oras. Kaya mitawag na to ang line stasyonan para liining laing programa. Nag-text na nato si Dong Vincent Lido. Salamat kayo. O Bibi Lecciones. Salamat Sir Bibi Lecciones. Pagpalain ka. Then, kung gusto mong tabang, hatag mo Sir Bibi Lecciones, please. Mga texters na di na tumabasa, kaya sa politics, Houston, sa itong programa, pag-ampo mo, kadaan ka maka-live ko. Maurag yun na, please pray for my help.
Please pray for my daughter Tia. Magsaulog siyang birthday tomorrow. Ikatulog at tuig. Akong pinanggang anak. Oh. Yeah, bans kong pamilya, please pray. Kung nakapasakit ko pasilo ako, kung gihukman mo, ginuri magrupo. If you want to have God's love, what you're doing, even how little it is, be a walking Bible in your daily lives. I dream that I will spend my years in doing heaven on earth. Mao pa na prinsipyo ni Jose Maria Escriba o ni St. Teresa of St. Jesus, doing heaven on earth. Father, thank you for this wonderful day. Ayaw na sakit sa utok, mental disorder, sa isalungan, mata katarata, glaucoma, sakit sa ilong, sa anxiety, sakit sa baba, sa liog, laryngitis, tonsillitis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apnos, atay sa kidney, reproductive illness, leukemia, sakit sa dugo, arthritis na yuba. In Jesus' name, I rebuke to come to the foot of the cross with the Holy Spirit uban sa panabang sa mga birin. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired. Let's do it. God